Amen. So mga kapatid, para sa ating morning revival preview, ang schedule natin ngayon ay week 4, day 6, Saturday. Amen. So magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Philippians 2:2, 3:1. Make my joy full, that you think the same thing, having the same love, joined in soul, thinking the one thing. So dito, may mga binabanggit dito sa na ilang aspekto ng pagkakaisa sa isang practical na paraan. Sabi niya, think the same thing. Paano ba ang dalawang tao, tatlong tao, mag-iisip ng isang bagay lang? Para mga bagay na imposible. Having the same love, pare-parehong pag-ibig, joined in soul, nagkakaisa sa loob ng kaluluwa, thinking the one thing. So mamaya papaliwanag sa atin kung paano nangyayari yung mga ganyang bagay. Finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you. For me it is not irksome, but for you it is safe. Amen. So para maintindihan natin itong mga Bible verses natin, so magbabasa na ako. The dissension among the Philippians was due to their not being joined in soul, to their not thinking the one thing in their mind, the leading part of the soul. They had Christ in their spirit through regeneration, but they did not have Christ in their soul through transformation. Only by having Christ saturate and occupy their soul could they be made one in soul. Amen. So yung problema ng mga Philippians, sila ay hindi nagkakaisa sa loob ng kaluluwa. So yun ang problema nila. Kaya dahil dito nagkaroon ng dissension sa gitna nila. Dissension, pagsasalungatan. Yun na nangyayari. Dahil walang kaisahan sa kaluluwa, walang kaisahan sa kaisipan, nagkakaroon ng pagsasalungatan. Yung gusto mo, ayoko, yung ayaw mo, gusto ko, ang daming tao sa church. Kaya minsan malaking problema. Yung hindi nagkakaisa sa kaisipan. Puro salungat sa isa't isa. Bagamat sila ay naisilang sa kanilang espiritu sa pamamagitan ng pagkasilang na muli, meron silang Kristo sa loob ng espiritu nila. Ang sinasabi rito, wala si Kristo sa kanilang kaluluwa. Siyempre, ang kaluluwa binubuo ng kaisipan, damdamin at pagpapasya. Kaso si Kristo ay nandun lang sa espiritu nila. Dahil dyan, nagkakaisa sila sa espiritu. Pero sa practical na bagay, hindi sila nagkakaisa. Sapagkat ang kanilang kaisipan ay hindi na-transforma. Ano ba yung proseso ng transformation? Yung transformation kasi, ito yung paglaganap ng spirito tungo sa ating kaluluwa. Lumalaganap siya. Lumalaganap. At syempre, ito ay nangyayari sa pamamagitan ng ating magandang pagkakabul sa Panginoon at pagrarana sa Panginoon at pagtatamasa sa Panginoon. Kung ikaw ay nagkakabul sa Panginoon sa pamamagitan ng salita at siya ay tinatamasa mo, pumapasok ka sa mga karanasan ng Panginoon, matatransforma ka. Si Kristo bilang Espiritu, hindi lang nandun sa espiritu mo, kundi siya ay lalaganap hanggang sa iyong kaisipan, damdamin, pagpapasya. So yan yung transformation. At kung nangyari yan, yun, merong pagkakaisa sa kaluluwa. Amen. Okay, so today's reading na ako. For years, we have spoken about the experience of Christ and the enjoyment of Christ. But we have not seen the detailed way to enjoy Christ. Therefore,
I have been burdened to give a number of messages on the way to enjoy Christ. In order to enjoy Him, we need to deal with every part of our soul, especially with our mind. If your way of thinking is dealt with, we will have the proper taste for Christ, and we will both experience Him and enjoy Him. We will not only eat, but enjoy what we are eating. Whether or not we enjoy the food we eat depends upon our taste. Concerning Christ, our taste is mainly with our soul. This is the reason that concerning the experience of Christ and the enjoyment of Christ, we need to deal with the various parts of our soul. Amen. So dito binabanggit kasi, although sa recovery, tama naman, palagi tayong inuudyukan na pumasok sa karanasan ni Kristo, ano pa, tamasahin si Kristo. Subalit bagamat marami mga pag-encourage na ganito, marami sa atin hindi naman talaga nakapasok sa pagtatamasa at karanasan kay Kristo. Kaya itong bagay na ito, naririnig natin, tinuturo sa atin, pero kailangan mapag-aralan din natin, paano ba talaga tamasahin si Kristo? Paano ba talaga maranasan si Kristo? Kaya yung example na binigay niya rito, halimbawa yung mga pagkain, kung minsan kasi kinakain mo yung pagkain, hindi mo naman talaga nagugustuhan eh. Kaya mo lang kinakain dahil kailangan kang kumain. Ibig sabihin, hindi mo pinapasukan yung talagang lasa niya. Kaya yung mga iba kasi pag kumain talagang, may mga nakasabay ako talagang ang bibilis. Tapos ka na, busog na ako eh. Masarap ba? Okay lang. Pero yung mga iba talagang tinatamasa, ninanamnam ang kanilang pagkain. So magkakaiba yung mga ganyang bagay. Kaya, bagamat pare-parehong Kristo ang meron tayo, pero mayroong mga kapatid na talaga nag-i-enjoy sila sa experience nila. Sinasabi ng Biblia, just taste and see that the Lord is good. Taste, tikman mo, sabi ganun. At malalaman mo na siya ay mabuti. So, kumusta naman yung mga panlasa nyo, yung mga pagkain nyo sa Panginoon? So, hindi pwedeng, ganun-ganun lang. Dapat merong enjoyment. Dapat merong experience. So, yun ay importante para sa ating mga mananampalataya. Amen. Amen. So, in order to be our living shepherd, it is necessary for Christ to dwell within us as the life-giving Spirit. For Christ to be our shepherd, He must be with us, even in us. Many times He goes along with us in order to turn us back. Consider how the Lord was a shepherd to the two disciples on the way to Emmaus. Okay, so dito sabi niya, si Lord, shepherd natin. Pero para maging shepherd mo siya, mahalaga na siya ay nasa loob natin. Bilang espiritong nagbibigay buhay. So, totoo naman na si Lord ay naging espiritong nagbibigay buhay. At totoo naman na nung nanampalataya tayo, nakapasok na siya sa loob natin. So, nandyan naman siya sa loob natin. Kaya dahil dito, kailangan madala tayo sa realidad, okay, ni Kristo bilang nasa loob natin at gumagawa. Kung minsan nakakalungkot din, marami mga believers sa mundo na hindi alam na si Kristo ay espiritu. Marami. Pag sinabi mo si Kristo ay naging espiritu nagbibigay buhay, sasabihin nila, ngayon ko lang narinig yan. Ang alam nila, iba yung spirit, iba si Kristo. Yung spirit, ang tawag nila ay Holy Ghost. Holy Ghost. No, pero bihira nagsasabi na si Kristo
ay naging espiritong nagbibigay buhay at espiritu na talaga ngayon na pumasok sa atin. Asa si Kristo ngayon? Sa loob natin. Paano siya nakapasok? Dahil siya ay espiritu. Ang espiritu may kakayahang pumasok sa atin. Kaya bilang espiritu na nasa loob natin, siya ay pwede maging pastol natin sa loob natin. Kaya nga sinasabi na ang Panginoon ngayon ay pastol ng ating kaluluwa. Ang kaluluwa natin ay panloob na bahagi. Si Kristo ay espiritong nagbibigay buhay sa loob natin. Kaya pinapastol niya yung ating kaluluwa na nasa loob din. So, ganon. Amen. Okay, so may example dito na binanggit tungkol sa pagpapastol ng Panginoon sa dalawa sa kanyang mga disipulo na papunta sa Emmaus. Okay, so ito ay nangyari. So pag binasa mo kasi yung Biblia, yung dalawang disipulo, naglalakad sila, papunta sila sa Emmaus. At nung panahon na yan, ang Panginoon ay namatay na sa krus. Nalibing na, nabuhay na muli, at naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya lang, nung naging espiritong nagbibigay buhay siya, hindi naman nawala yung kanyang humanity. No? Kaya, mahiwaga eh. Nung siya ay nabuhay na muli, tao pa rin siya. Di ba? Nagpakita siya kay Tomas, pinakawakan niya yung kamay niya, nakawakan, butas. Pati tagiliran niya, nandun pa yung marka ng sibat. Ibig sabihin, tao. Pero may pagkakataong biglang nawawala. Tao, sumusulpot, nawawala. So, ibig sabihin, nung panahon na yun, pumasok na siya sa bagong anyo bilang espiritu. Pero yung kanyang physical na katawan, hindi naman nawala. Mahiwaga. Halimbawa, nung nabuhay siya muli, nung umagang yun, naging espiritu, nagbibigay buhay na siya. Nagpakita siya sa mga disipulo ng gabi. Tao. Ibig sabihin, biglang sumulpot sa gitna nila. Tao. Pagkatapos niya, nawala na rin. Spirito, tao. Sumusulpot, nawawala. So yun yung panahon na sinasanay ng Panginoon yung kanyang mga disipulo sa kanyang hindi nakikitang presensya. So binigay ko lang yung kanyang background. Tapos yung dalawang disipulo niya, naglalakad papunta sa Emmaus. So sa kanila, wala nang Panginoon. Namatay na, libing na, o nabuhay na muli. Hindi na rin nila alam kung saan na napunta. So ganoon ang situation. Ito, pakinggan nyo. Amen. These disciples were going in one direction, but the Lord went with them in order to turn them to go in another direction. Luke 24:15 says, while they were walking and discussing, Jesus himself drew near and went with them. Then he asked them what they were talking about. In a sense, these disciples rebuked the Lord when they said, do you alone dwell as a stranger in Jerusalem and not know the things which have taken place in it in these days? Amen. So, okay, explain ko yung conversation dito. So, yung disciple, habang naglalakad sila, siguro ang pinag-uusapan nila ang Panginoon, yung nangyari, nakakatapos lang na pinahirapan siya, nakita nila. Tapos, pinako siya sa krus. Kita nila hanggang tinusok siya ron. So, halos buong Jerusalem na nanood, nakita. So, isang malaking event na nangyari nung panahon na yun, kakatapos lang. At pagkatapos, nilibing na siya. At nung ikatlong araw, nawala na siya at sinabi, nabuhay na muli at nakita nila nung gabi na yun. At wala na ngayon. Kaya sila, habang naglalakad sa papuntang Emmaus, yun yung topic nila. No? Pero ang Panginoon naman, hindi nila kilala na sumabay sa kanila. Tao sumabay sa kanila. At kunyari, nagtanong siya, ano bang pinag-uusapan nyo? Di ba? Panginoon, kunyari, walang alam. Tapos pinagalitan nila ang Panginoon. Ano ka
ba? Hindi ka ba taga rito? Hindi mo ba alam na itong pinag-uusapan na namin tungkol dito sa topic na ito? Alam ito ng buong Jerusalem, tapos hindi mo alam? Pinagalitan ng Panginoon. Ayan yung yun yung nababasa ko rito. Amen. Okay. Do you alone dwell as a stranger in Jerusalem and not know the things which have taken place in it these days? Then the Lord asked, what things? Ano nangyari? Kunyari, walang alam. Ano nangyari? Ganun lang, kasimple. Okay, so after walking a while together, they constrained the Lord to stay with them. Then as he took bread, blessed it, broke it, gave it to them, their eyes were opened, and they recognized him. This is an example of the Lord's shepherding. Ganun kasimple istorya. Sumabay siya. Okay, kunyari wala siyang alam. Pero nung nakipagputol na siya ng tinapay, brinet niya yung tinapay, binigay sa kanila. Napuksan yung mata nila. Si Lord pala to. Si Lord pala to. At itong pangyayaring ito ay isang example ng shepherding ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, hindi niya iniiwanan ng mga disipulo niya. Hindi nga siya nakikita. Pero siya ay nasa loob nila, nasa labas nila, at ang kanyang pagpapastol ay hindi nawawala. So, hindi natin minsan alam yan. Akala mo, iniwan ka ng Panginoon. Akala mo, nag-iisa ka. Pero siya ay isang overseer. Ang ibig sabihin ng overseer, nakamasid siya sa atin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Kumisan, maging sa fellowship natin sa Panginoon, wala naman masyadong pinag-usapan. Pero ganyan ang kanyang pagpapastol. Ang ibig sabihin, overseer, nakatutok siya sa atin. So yun yung pinapakita dito. Okay, so tuloy ko yung basa. Sometimes the Lord shepherds us in the same way that he shepherded the disciples on the road to Emmaus. We also may speak to him in a nonsensical way or ask him nonsensical questions. We may even rebuke him. He may pretend not to know what we are talking about. Many of us can testify of having the Lord Jesus shepherd us in this way. Amen. Ang mahalaga dito minsan, medyo siguro, pwedeng hindi nyo masyado naintindihan to. Ano ba yung Brother Danny shepherding dyan? Okay. Ang shepherding dito, mga kapatid, ay ang pagpapakita sa atin na ang Panginoon hindi tayo iniiwan. Na kumisan, wala namang tayo malalim na conversation sa Panginoon. Simple nalaman mo lang, nakipag-fellowship ka sa Kanya, ano bang na topic ninyo? Minsan wala namang ibig sabihin mga grand topic na minsan iniisip ng iba, naku, Panginoon mapapakita sa iyo. Papakita siya ng mga yung mga grand things na may mga sasabihin siya. Sasabihin niya sa'yo, babagyo, lilindol, o biglang nagkakatotoo. So, hindi ganun. Hindi ganun. Basta, na-meet mo siya. Minsan nga, hindi siya nagsalita eh. Tahimik. Pero alam mo, na-meet mo siya. Yun. Shepherding niya yun. Upang ipadama niya sa'yo. Minsan, wala naman siya sasabihin sa'yo. Wala namang importanteng bagay. Pero ang pinadama niya, kasama mo siya. Yun ang mahalaga dito. Kung sasabihin sa'yo, share mo nga yung experience mo, wala ka namang masabi. Maliban na lang kung mahilig ka mag-invento. Pero wala kang masabi. Na-touch ko siya. Na-touch ko ang Panginoon. Kaya lang kumisan niya yung mga experience ng iba, hindi mo rin alam kung totoo. Naku, na-meet ko ang Panginoon. Sabi niya, ganito, ganun, ganyan. Dami sinasabi. Totoo ba yan?
Ewan. So, maski ako pwede ko sabihin, hindi naman nawawala yung experience ko sa Panginoon. Pero hindi naman lahat ng panahon, lagi merong grand na sinasabi si Lord. Alam ko na andyan siya. Minsan na-touch ko siya. Pero walang words. Wala ni At para bang hindi mo mailarawan kung anong gusto niya, kung bakit siya sumabay sa'yo, parang sa Emmaus. Di ba? Tingnan ninyo dito, mga kapatid. May sinabi ba si Lord sa kanila? Wala. Di ba? Parang nga siya, parang walang alam Nagtanong, ano bang pinag-uusapan niyo? Ano yun? Pero bandang huli, na-realize nila si Lord dito. Pero walang anong sinabi. Pero yun ay shepherding ng Panginoon. Kaya mahiwaga. Mahiwaga. Pero totoo. Ang importante, napaka-real ng Panginoon sa atin. Kanina nung binasa ko rin to, hindi ko maintindihan. Ano ba shepherding dito? Sumabay sa kanila. Wala naman sinabi. At pinaramdam lang niya na nung binuksan niya yung mga mata, naalaman nila ang Panginoon nandiyan. Alam niyo kung nadama mo ang Panginoon kasama mo, maski hindi siya magsalita sa iyo, napapastol ka niya. Di ba? Kaya napapalakas tayo. Ang Panginoon pala kasama ko. Nadama ko siya na nakita ko. Wala namang sinabi. Kaya minsan hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ni Liu Sui nung araw. Damit mo ba si Lord? Amen. Nakangiti ba siya sa iyo? Sabi sa akin. Nakangiti. Hinakap ka ba niya? So hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya. Pero ngayon na-realize ko, ang Panginoon, lagi niyang pinapadama na hindi niya tayo iniiwan. Yun ang mahalaga. Amen. Okay, so the New Testament reveals that an overseer is an elder. Okay, so lampasan ko yung isang sentence. According to 1 Peter 2:25, Christ is also the overseer of our souls. Okay. The New Testament reveals that an overseer is an elder. And that an elder is an overseer. In 5:1-3, Peter gives a word to the elders concerning the shepherding of the flock of God. What is the function of an elder? The Greek word for overseer means one who oversees a particular condition or situation. This word seems to indicate someone above us who takes oversight concerning us and watches what we are doing. Okay, so binigay sa atin yung definition ng overseer. Overseer. Yung overseer kasi, ginamit din siya para sa mga elder. So sa church may mga elder. Ito yung mga in-appoint ng work para mga siwa sa church. So kung tawagin sila ay mga overseer. At ang pinaka-importanting pag-aatas na binigay sa mga elder ay ang pastulin ang kawan ng Diyos na binili niya ng kanyang mahal na dugo. Kaya sabi sa mga elder, pastulin ninyo ang kawan ng Diyos na binili niya o tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay? Tapos diyan ginamit yung salitang elder ay overseer. Ang ibig sabihin, ang pinakatrabaho ng elders, hindi maging Panginoon, kundi alagaan yung mga banal. Pastulin sila bilang mga overseer. So nagmamasid sila, tinitignan nilang kondisyon ng mga kapatid, at tinitignan nila kung ano kailangan ng mga kapatid. Ang overseer, hindi yung binabantayan mo yung kapatid para makita mo
ano yung mga mali niyang ginagawa. Para kang pulis. Hindi mo siya mapuntahin. Pag nagkamali ka, pag sa meeting, ikot tayo, tingin tayo ng tingin. Kung sino yung mga kapatid na hindi nakikinig. So, hindi mo maiwasan yan. Pero hindi yun ang main work ng mga overseer. Ang overseer, okay, ay sila yung nagmamasid, okay, sa espiritu na nag-aalaga. Para sa ganon, ibigay nila ano yung mga kailangan ng mga kapatid. Kasi kung hindi ka nagmamasid, hindi mo alam kung anong kailangan nila. Pero hindi ka nagmamasid para i-check mo sila. At para i-rule mo sila. Para maging Panginoon ka. Para behave sila. Alam nila nandiyan ka. So, hindi yan. Amen. However, according to our experience, the Lord as the overseer is one who cares for us. Okay, so good. Ang Panginoon bilang tagamasid natin ay isang Panginoon na nag-aalaga sa atin. So yung kanyang pagmamasid, pagiging overseer, tinitignan niya tayo, ito ay para sa layunin na maalagaan niya tayo. So hindi niya tayo iniiwanan. Amen. For Him, to oversee us means that He takes care of us. As the overseer, the Lord Jesus does not govern us or rule over us. So ang overseer, hindi upang pamahalaan niya ang mga tao o kaya ilagay niya sila sa kanyang pangangasiwa. Hindi. Ang overseer, pag sinabi natin overseer, ito ay nasa pangangalaga. Ang pinaka-function ng isang overseer ay upang mag-alaga. So, yan yung maganda dito. So, hindi sila nakakatakot. Hindi katulad ng mga taong nag-o-oversee ng mga, binabantayan ka. Sa mga opisina, sa mga trabaho, may mga supervisor, nag-o-oversee sila. Actually, ang tinitignan nila yung hindi gumagawa, yung tamad, o yung nabubulakbol, yun ang binabantayan. Pero ang Panginoon, hindi ganun. Ang kanyang pag-oversee ay upang maalagaan niya tayo. Ganda, di ba? Amen. Rather, He cares for us as a mother cares for her child. A mother oversees her child with the purpose of caring for the child. She wants to take care of every need. Yun. So, ang pinakamagandang example dito ay yung nanay, ina, na nagmamasid sa kanyang anak. Okay, upang makita niya ano yung kailangan ng kanyang anak. So, hindi ba yung mga ina, minsan hanggang gabi, hindi sila natutulog. Tulog na lahat yung bata, binabantayan nila, tinitignan nila. O baka may isang lamok na dumapo, makagat yung bata, delikado yan. Bantay sila. O langgam, o kung ano man yan. At kung basa na siya, diba? Papalitan nila ng diaper. At kung gumalaw yung bata, gutom, bibigyan nila ng milk. Yun ang overseer na binabanggit sa atin dito. So una, yung sinasabi ko, yung shepherding ng Panginoon ay katulad ng nangyari doon sa dalawang disipulo habang naglalakad sila sa Emmaus. Ang Panginoon ay sumabay sa kanila. At wala namang usapan. Pinagalitan pa nga nila yung Panginoon. Ano ka ba? Wala ka bang alam dito? Di ba? So, pero, pagkatapos nun, nawala na ang Panginoon. Para ipakita sila sa kanila na hindi man nila nakikita ang Panginoon, hindi sila iniiwanan. Kaya pumasok yung salitang oversee. Ibig sabihin, bantay sarado ka. Hindi para pagalitan, hindi para pangasiwaan o ilagay sa pamamahala, kundi upang makita niya anong kailangan mo. At ito ay kanyang ibibigay sa iyo. So, yan ang overseer. At mula dyan, natututo rin tayo na ang
mga elder, ang mga kapatid na gusto magpastor, dapat overseer sila ng mga kapatiran. Titignan natin ang mga kapatid upang mapangalagaan natin. Amen. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Ikaw ang tunay na pastol namin. Ang isa na nagmamasid sa amin. Tumitingin sa lahat ng panahon at hindi mo kami iniiwanan. Upang sa ganon makita mo, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. At ito ay maitustos mo sa amin. Salamat sa iyong pagpapastol. At mula sa iyo, kami ay natututo rin na pastulin ng mga kapatid ng katulad ng ginagawa mo. Salamat, Panginoon. Amen.